gi sa John chapter 9 verse 1. John chapter 9 verse 1, this is about Jesus heals a man born blind. Giayo ni Jesus ang tao nga buta. So as Jesus walking along, he saw a man who had been blind from birth. Samtang kuno si Jesus naglakaw, nakita niya sa katao nga buta gikan pa sa pagkatao. Rabbi, his disciples asked him, ingon ang mga tinunan ni Jesus, Rabbi means magtutudlo, why was this man born blind? Nganong ning tawhan na tao man nga buta? Was it because of his own sins or his parents' sins? Tungod ba sa iyang sala or mga sala or mga sala sa iyang ginikanan? It was not because of his sins or his parents' sins. Jesus answers ingon si Jesus, dili nabuta siya sukad pa sa pagkatao tungod sa iyang mga sala o sa sala sa iyang ginikanan. Nahitabo kini para nga ang gahom sa Dios makita diha kaniya. This happened so the power of God could be seen in him. We must quickly carry out the task assigned to us by the one who sent us. Siya kinahanglan nga atong buhaton ang gipabuhat sa tua nga nagpadala ka nato. The night is coming, kay moabot ang kagabion, and then no one can work. Dili na pwedeng magtrabaho, wala na makatrabaho. While I am here in the world, I am the light of the world. Samtang ana ako nining kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Then he spit on the ground, iyang luwaan ang yuta and made mud with the saliva, iyang naghimo siya lapok uban sa iyang laway and spread the mud over the blind man's eyes. O katong lapok na himo tungod sa iyang laway, iyang butang sa iyang mata. Atod pa, spread sa iyang mata. And he told him, ingon dayon si Jesus sa maong buta, go, wash yourself in the pool of Siloam. Siloam means sent. So imagine the instruction of the Lord, the command of the Lord sa buta, nga gibutangan na og lapok ang iyang mata nga pinagi sa laway ni Jesus. Ingon siya lakaw og panghugas, pagbanwas sa imong kagalingon dito sa pool sa Siloam. Siloam means sent, sa ato pagpadala siya to. So the man went and washed and came back seeing. So nito upod ang tao, kay mo to instruction ni Lord, go and wash yourself in the pool of Siloam. Sa ato pa bisan pa wala ka siya o nadili sa pool of Siloam, siya mo adto dili kumpleto ang pag-follow ni sa instruction. So gituman sa tao ni adto siya o nang hugas matod pa o pag maong hitabuan na kakita jud siya. So sometimes the instruction of the Lord, the command of the Lord is very challenging gid siya. Imagine buta unya iyang gihidiran sa yuta o lapok yung mata pinagi siyang laway, and then ipalakaw o gipaw waswas nga dili wala gini uban ni nga giagak niya, but gipaadto niya siya isa if he really obeys the commands of the Lord. God is after of our obedience, no matter if his instructions are hard or it seems impossible. So imagine butagod palakaw siya padto dito dili kay igahan pa niya dito sa pulo Siloam,
Buhat na maulian siya. His neighbors and others who knew him as a blind beggar asked each other. So ang mga silingan o mga kauban na nakaila niya nga kuan siya, buta nga makalilimos, nag-ingon sila sa matag-usa nila, "Isn't this the man who used to sit and beg?" Siya, di pa mo man yung tawagan na nga nagsigig lingkod o niya sigig pakilimos. Some said he was, and others, no, he just looks like him. Ang uban, wala na kaila jud niya. Ingon ang uban nga, murag siya, murag pareha niya, ng uban ay sa dili manimao. So makita na to no nga, dili lang giayo ni Jesus siya sa pagkabuta, but the glory of the Lord is seen, is upon that man. Kaya he could hardly notice by the people who used to see him as he was still blind. So, ang atong pag-obey ni Lord can change our lives, can heal our lives, can make us glorious. And many more pa yung kabuhaton, anak. And yun sa maong verse 9, but the beggar kept saying, "Yes, I am the same one." Kaya nakadungog man gid ang beggar katong buta nga sa pagkatao. Niingon siya nga, "Ako kini." In verse 10, they asked, "Who killed you? What happened?" Ingon ang mga tao, "Kinsay man nag-ayo ninyo? Unsay nahitabo? Unsay pagkahitabo?" He told them, "The man they called Jesus made mud and spread it over my eyes and told me, 'Go to the pool of Siloam and wash yourself.' So I went and washed, and now I can see." So isakto ang pagkasulti sa tao nga giayo sa Ginoo. Kanangutan naman ang mga tao, kinsa nag-ayo nimo, unsang pagkahitabo nga naitabo imong kayuhan. Ug gisaysay sa maong tao nga ang tao nga ginganlag Jesus, naghimo siya og lapok o gibutang sa akong mata, hidhid sa akong mata, ug niingon siya nga adto sa pool sa Siloam og ugasi imong kaugalingon, niadto pod ko og nang hugas og karon nakakita nako. "Where is he now?" They asked. Ingon siya, "Asa naman siya ron?" "I don't know," he replied, "sa wa ko kabalo." Then they took the man who had been blind to the Pharisees. Okay, so kung atong tan-awon ning verse 12, pag human og sugo ni Jesus sa iya ka, nawala na ni si Jesus. Unya, kining wala po niya gipangita si Jesus nga kanang balik dito aron pangitaon niya magpasalamat. So ang mga tao nga mga entregira to adito ug matud pa sa mga tao, matud pa sa verse 13, ang mga tao gidala ang maong tao nga naulian matud pa ngadto sa mga Pariseo, because it was on the Sabbath that Jesus had made mud and healed him. Kaya nga kuno gidala nila kay tungod kay Sabado man ayo ni Jesus, ang maong tao nga buta naghimo siya og unsay tawag ani, pita, gidid sa pita, pinagi siyang lawa, gidid sa mata sa tao og iyang sugo nga mga adto sa kanso. Kay para sa mga Hudiyo, dili lagi pwede magtrabaho sa Sabado. But ang meaning sa Sabado, rest. Sabat mean rest. So why Jesus healed the man usually on Saturday? Kasagara jud kan na Saturday ganaay niya, because that connotes the name or meaning of Saturday, rest. Gusto niya makapahulay na ang tao sa iyang balatian. Isa na siya nga rason why Jesus heals on Saturday, on Sabbath by the way.
because Sabbath means rest. For a man who has sickness or disease can able to rest from that sickness or disease. But it became an issue, a big issue of the Pharisees, of the Jewish people, because that is against the law of Moses. Against the law of Moses. Okay. So, in verse 15 kay verse 14 mo to ganina, the Pharisees asked the man all about it. So he told them, he put the mud over my eyes, and when I washed it away, I could see. So, dili lahi na pod ang pagtupag sa Pharisees. Siya nga gibutangan niya og lapok ang akong mata. Wala na gisulti nga nagluwa si Jesus sa kuan. Pero manggid pod siya ka kita nga luwa to ni Jesus. Ug matud pa, and when I washed it away, I could see. Katong ibutang ni nga pita sa akong mata, sa diha nga nang hugas na ko, nakakita na ko. Some of the Pharisees said, this man, Jesus, is not from God. Nag-conclude na din sila. Sa kining nganlan nga Jesus, dili juni gikas Ginoo. For he's working on the Sabbath, kay nabukat siya, nagtrabaho sa Sabado, nga dili man pwede. Because they never knew Jesus, that he is not just a man, but he is the Lord, and he is the Lord of the Sabbath. Then the Pharisees, in verse 50, verse 16, some of the Pharisees said, okay, this man, Jesus, is not from God, for he is working on the Sabbath. Others said, but how could an ordinary sinner do such miracle signs? So there was a deep division of opinion among them. So, ingon na mga Pariseo, nga, kanang ginadlag Jesus, dili ginagikas Ginoo, kay nganong ka, tabaho sa Sabado. Ang uban po, ingon sila, nga, kung ordinaryo siya, nga, makasala, nganong makahimo man siya anak nga klase nga milagro. O tungod ato nga milagro nga buta sa pagkataon nakakita, there was a deep division of opinion among them. Nagkabahin na ang ilang mga opinions na nga ibulong sila unsang pagkahitabua na si Jesus is makasala man kana kuno o dili man kuno ikas Ginoo. Then the Pharisees again questioned the man who had been blind and demanded, what's your opinion about this man who healed you? Ingon ang mga Pariseo sa tao nga naulian, unsa maikasulti nimo anang atong tao nga nag-ayo nimo, ug ang tao ni tubag, I think he must be a prophet. And siya nga, murag propeta siya, murag usa siya ka propeta. The Jewish leaders still refused to believe the man had been blind and could now see. So they called his parents. So, grabe nilang usisa, pagpakisayod, kung sagid ang tinuod. So dili sila katuo nga ang buta sa pagkatao na ulian na busa, nangita sila pamaagi nga ipatawag ang ginikanan aron ipas padayag kung unsa ba ka tinuod. They asked them sa mga parents, ang mga Pariseo nang utana sa ginikanan sa mga tao, is this your son? Mao ba ninyong anak? Was he born blind? Tinuod ba nga puta siya pagkatao? If so, how can he now see? O kung tinuod bang gani, naunsa man nga pagkatabo ang nakita na siya? His parents replied, we know this is our son and that he was born blind. Nga na ginikanan, amo man jud ning anak. O tinuod man jud nga buta siya pagkatao. But we don't know how he can see or who healed him. Apan wala may kabalog na unsa pagkatabo ang nakita siya ug kinsay nag-ayo niya. Ask him
He is old enough to speak for himself. Siya sila pangutan kay di ko lang naman siya nga mo kuan makatubag. So awak man gid sila nasayod sa pangitabo giun sa pagkaayo. In verse 22, his parents said this because they were afraid of the Jewish leaders who had announced that anyone saying Jesus was the Messiah would be expelled from the synagogue. So, naghadlok di ang mga ginikan sa mga tao nga naulian sa iyang pagkabuta, kay nag-ingon na ang mga Hudiyo nga ang bisan kinsa nga moingon nga si Jesus ang Messiah expelled na, papahawa na sa sinagogue, di na ipa-appeal og simba, di na sila membro o kuhaan na sila katungod nga mag-join, di na sila pwede. So nahadlok sila. And kung ato makita no nga ang kaayuhan sa maong tao gikagubtan pa jud, gikagubtan pa, instead nga mapasalamaton sila for such miracle, but the enemy is behind that kind of situation. The enemy cannot able to accept that he was defeated. He was defeated because his plan was stopped. Okay. So that's why they said he is old enough. Ask him. Munang ang ilang tubag, tigulang naman siya lay pangutan-a. Let's proceed in verse 24 in John chapter 9. So for the second time they called in the man who had been blind and told, God should get the glory for this because we know this man Jesus is a sinner. So gitawag na pud matud pa nila ang tao nga ulian sa pagkabuta sa ikaduhang higayon na ingon, God should get the glory for this because we know this man Jesus is a sinner. So grabe no, ilang gi-accuse si Jesus that he is a sinner. God should get the glory for this because we know this man Jesus is a sinner. Kanina is dili sa gikan sa Ginoo si Jesus. This man is not from God. Ikaduha nga accusation nila, Jesus is a sinner. So na ay mga tao nga mga religious group, even religious leaders are called critics. Ga-criticize sila sa mga gipangbuhat sa Dios nga mga milagro. Instead that they will be thankful to the Lord, they will be amazed of the power of the Lord, but it ended up into big trouble, chaos, and then because of their jealousy and envy, and behind that also is pride. Because wala man sila kalagit sa ka-perform of miracles. The Pharisees wala sa ka-perform of miracles through Jesus' name, and they are not disciples of Jesus. The Pharisees are not the disciples of Jesus. I don't know whether he is a sinner. The man replied, ingon ang tao nga naulian, wala ko kabalo kung makasala ba siya. Because the man has not known well Jesus yet. Wala pa siya kailagay ni Jesus. Pati pagkatagbo nila, pagka-encounter nila. So, matod pa, wala siya ka-eksakto og tubag. Siya wala. Kabalo ko makasala siya. The man replied, but I know this. I was blind and now I can see. Ang ako lang masulti, buta ko.
Pero karon nakakita na. But what did he do? Ingon sila. They ask, how did he heal you? Unsa man yung gibukat giunsa man kapag ayo? Look, the man explained. I told you once insa nga ako ta naman mong giingnan. So gi-interrogate gid siya kayo pareha ba siya og answer. Then didn't you listen? Isa wa ba mo namino nagsulti naman ko ninyo giunsa kapag ayo niya. Why do you want to hear it again? Nganong gusto naman po ninyo paminawon og otro? Do you want to become his disciples? Isa gusto ba ninyo nga maimo mong tinun-an niya? Too? Do you want to become his disciples too? Gusto ba po ninyo nga maimo ni kamong tinun-an? Then they cursed him and said, you are his disciples, but we are disciples of Moses. So naad ang iyang kaayuhan nahimo jong kagubot lagi. Dakan kay mga critics niya. Nakya po na karon sa mga deliverance ng mga ministers. They do as God commanded, but it ended into criticism, accusations, and many more. And it's not surprising because the word of God stated already nga na jud. Even Jesus was accused that power is not from God and Jesus is a sinner. Jesus is this and that and so ingon sila tungod atong pagatubaga sa naulian nga tao nga buta, gi-curse nila ang tao, ilang gitunglo. It means the Pharisees, the Jewish people, they don't have the Spirit of the Lord. If they have the Spirit of the Lord, they could able to discern, and they should be grateful to God for this healing. They should not be watching only what's the law has stated. Mula kinausay ga-focus sa balaod, but we don't have the discernment. So muna problema, mga taong wala discernment, they are the ones who are saying negative things, criticizing, persecuting, doing accusations towards the servants of the Lord who are just doing the leading of the Spirit of the Lord. So dakan kay na karon, and they are causing confusion to the minds of the people, causing divisions. As they cause confusions, it will end up into divisions. Ang kabahin-bahin na ang utok, pagtuo ang mga tao. Because Satan is the cause of confusion and division. It's not God. So the curse nila ang tao. O giingon nga, you are his disciple. Ikaw, na iyang tinun-an, but we are most disciples of Moses. Kami tinun-an ni Moses. We know God spoke to Moses, but we don't even know where this man comes from. Siya kabalumi nga ang Ginoo na istorya kang Moses. But we don't even know where this man comes from. Apan wala ni kabalo. Kinitaw ka na nga ingon mo si Jesus, asa na siya gikan. Because they focus more on the law of Moses, they focus more of their teaching. They are not open for Jesus' teaching because they don't believe Jesus. They did not believe Jesus because they were blinded of the truth. So there are religious leaders who are good in preaching what they have learned,
but they do not know the teaching of Jesus. Maike sila sa ilang doctrine, but they do not know the teaching of Jesus. And there are many like that in this present time. Atod pa, dakan kaina nga ang mga sakop ni Jesus ilang gikontra. So, ingon din sa verse 30, why? That's very strange, the man replied. Ingon ang tao nga kanang nganong ingana man, he healed my eyes, ingon siya, giayo niya akong mata, and yet you don't know where he comes from. Ingon siya, giayo niya akong mata o wala mo kabalog asa sa gikan. We know that God doesn't listen to sinners, but He is ready to hear those who worship Him and do His will. So, kani karon nga verse, ang tao nga buta, nakawali na sa mga Parisiyo because the Lord is with him. The Spirit of the Lord guides him what to answer to the Pharisees and to the Jewish people nga diin nakimaritis sa iyang healing. Imagine gikan pagud sa pagkatao niya buta siya. So nakawali na nun ang buta. First time niyang nagwali nga to pagkawali. And so we know that God doesn't listen to sinners, but He is ready to hear those who worship Him and do His will. Grabe ang iyang kuan. So, unsay pasabot? Ani nga story na ang mga taong gipang-ayo sa Ginoo, makasulti sila sa gibuhat sa Ginoo, makawali sa gibuhat sa Ginoo. Their experience is what they proclaim, that they receive God's miracle. Their miracle is their message that they shared to the people. So we know that God doesn't listen to sinner. Kabalot nga ang Ginoo di maminaw sa makasala. Kay ila mag-accuse si Jesus nga makasala. I-accuse nila nga si Jesus dili gikas Ginoo nganong gasupak siya sa balaod kanong Sabado niya gi ayo ang butang nga tao gikan sa pagkatao, because Sabbath means rest. Jesus wants people who are tormented by the enemy, manipulated by the enemy through sickness and disease to experience rest. O dawat lang sila kapahulayan kung maulian sila. Diba ko ang taong maulian, they can receive rest. They can feel that they rest from their struggles. So muna siya. But it's a big issue to the people who have no Spirit of the Lord in themselves. Lisod yun na kung wala na Espiritu sa Ginoo sa ato. We have the words, but we don't have the Spirit of the Lord. Lisod, lahi jud. May lanta sa word, but we don't have the power of the Spirit of the Lord. O matod pa, ever since the world began, no one has been able to open the eyes of someone born blind. Manay statement, manay wali sa kay verse 30, nagsugod na siya wali. Verse 32 na ta. Sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan, wala pa'y nakaayo o buta gikan sa iyang pagkatao. If this man were not from God, kung kining tawhan na dili gikas Ginoo, he couldn't have done it. Dili unta niya mabuhat ang pag-ayo sa buta nga na tao, sa buta na pagkatao. Sumuoni ang fulfillment sa giingon ni Jesus. Kaingon man ang mga disciples, kinsa may na unsay hinungdan nga nung nabuta ni tawhan na pagkatao, tungod ba sa iyang sala o tungod sa sala sa iyang ginikanan? Ingon si Jesus, no.
dili na mo'y hinungdan. Gitugot na ni Lord para madayag ang gahom sa Dios pinaagi kaniya. Madayag ang gahom sa Ginoo pinaagi kaniya. Unsa nga gahom? Gahom sa pag-ayo o gahom sa pagwali sa kaayuhan nga iyang nadawat gikas Ginoo. So ingana siya. That is why we cannot able to judge the situation of people because God has a purpose for allowing things to happen even in negative ways. So, grabe ang giwali sa tao because it was planned by the Lord. Nawalihan ang mga Jewish leaders, mga Pharisees, because mo ay intention ni Lord. Katong ingon sa 1 Corinthians, gamiton sa Dios ang mga ordinary people, mga walay pulos, mga huyang para pagpakaulaw sa mga ligon, mga walay alam para pagpakaulaw sa mga maalamon. So, ingani grabe ang iyang pagwali. Akong balikon 31, nasayod kita nga ang Ginoo di maminaw sa mga makasala apan andam siyang maminaw atong magsimba kaniya ug magbuhat siyang kabubuton. Manay ingon sa tao nga butang nga nagwali sa mga Parisiyo. Og wala pa sukad sa kalibutan, sugod sa kalibutan nga nakaayo sa butas sa pagkatao. Matod pa gawas kaniya. Kung kinitaw ka na makasala, dili unta ni mabuhat ang pag-ayo sa buta sa sukad pa sa pagkatao. You were born a total sinner. The answered, are you trying to teach us? And they threw him out of the synagogue. Okay. Ingon ang mga Parisiyo, mga critics, mga accusers, mga persecutors, na tao ka nga makasasala. They answered, are you trying to teach us? Imo ba kaming ginatuluan ba nimo? And they throw him out of the synagogue. Wala sila kadawat nga giwalihan sa gimilagruhan sa Ginoo. And that message nga gi-release sa naulian sa iyang pagkabuta, message to gikan sa Lord, but they were not able to receive. Na ay sakto nga message nga giwali sa tao nga gigamit sa Ginoo, but the problem is the heart and the mind of the people are not right. The message is right, but the people nga gitaga ang message, their hearts and minds are not right. So they were not able to receive the message. Nangasuko sila. So, again, balikon ako na ay mga sakto nga message ihatag ni Lord. Pero dili sakto kasing kasi una-una ang giwalihan. That is why they are reactive. They are reactive, ga-react sila. So, atong mabawaan din nga minsay, this man nga nabuta pagkatao, nakawali siya because si Lord mugamit siya bisag kinsa, even ordinary people, as long as you are used by the Lord, no matter they will believe or not, as long as you are able to release that message coming from the Lord, because God wants to let the people know that He can use anybody to preach, to share what God has done. Nga na siya. So, we should not be affected of the issue sa mga tao towards sa mga milagro sa Ginoo, towards sa mga gipang wali sa gigamit sa Ginoo. So dili sa kada sa nga ginatuluan nimo o gitakwil na din siya.
And they threw him out of the synagogue. Dili na siya pwede pasimba sa ilang sinagoga. Dismember na siya. So na ay mga panahon nga ginatakwil ka sa katilingban, pero accepted ka ni Lord. Gidawat ka ni Lord. God welcome you into His side. Rejected ka sa mga taong they don't have the Spirit of the Lord, but accepted ka by the Lord, was given you such miracle, was given you such message to deliver as He intended you to do it. Matod pa. Nga in verse 35, when Jesus heard what had happened, He found the man and asked, "Do you believe in the Son of Man?" So, nakadungog si Jesus sa mga lantugi, sa mga panghitabo. Because wala lagi malilong, walay matago ni Jesus, walay matago sa Ginoo. Ug nakit-an ni Jesus ang maong tao. Ug nangutana si Jesus sa maong tao, "Do you believe in the Son of Man?" Tuo ba ka sa anak sa tao? Kanina, ingon ang tao nga butang nga naulian, I believe that he's a prophet. Natuo ko nga usa sa kapropeta. Pero tanaw na to siyang tubag. The man answered, "Who is he, sir? I want to believe in him." Ingon ang tao, kinsa man na siya ang anak sa tao? Kay gusto ko mutuon niya. So, honest lang po ang tao kung sa iyang self, kung sa na siyang mind, iyang heart, siya kinsa man na siya, sir, para mutuo ko niya. You have seen him, ingon si Jesus, nakita na nimo siya. And He is speaking to you. Gi-reveal ni Jesus ang iyang kaugalingon anang atong tawhana. Because nakita ni Jesus nga mutuo siya kung i-reveal niya. I-reveal ni Jesus ang iyang self sa mga tao mutuo mo patuo niya, muupe niya. They have humble spirit. Ingon, gi-reveal ni Jesus kanang tawhana, imo nang nakita og imo nang kaistorya. Wala nay sambingay, diretso na din siya. And unsay nahitabo in verse 38, "Yes, Lord," in John chapter 9 verse 38, "Yes, Lord, I believe." The man said, and he worshiped Jesus. Pagkaninduta, oy. Ngun siya, "Oo Lord, nituon ako." Og iyang gisimba si Jesus. Na ay mga sitwasyon nga ang balatian mo'y makahatod nato sa pag-ila ni Jesus o pagsimba ni Jesus o paghimong magwawali because of the healing that is being received by the person. O moto, he started to worship the Lord Jesus. He believed Jesus and he worshiped, because those who believe Jesus will worship Jesus. We cannot worship Jesus if we don't believe Him. And many believe Him, but they do not worship Jesus. Believing without worshiping Jesus, not enough. So, ingon ang tubag sa tao, nakasabot gid siya. Pag-ingon ni Jesus, nakita na nimo siya o kaistorya na nimo siya. Anak pa din nasabtan niya pag-ayo o ituo siya ni Jesus o nag-worship siya ni Jesus. Then Jesus told him, o ingon si Jesus, "I enter this world to render judgment." Niani ko aning kalibutan na aron maghatag og hukom, to give sight to the blind, maghatag og pananaw sa mga buta, and show those who think they see that they are blind. Og ipakita ni adtong nag-ingon sila nga makakita apan mga buta di ay. So nagpatama na si Jesus. Ipatamaan niya ang mga Pariseo, mga Jewish people. Siya, niani ko aning kalibutan na aron paghukom, maghatag og kahayag sa mga buta o ipakita kanila nga nagtuo nga sila makakita apan mga buta di ay.
So nagpatama si Jesus, naa siya gipatamaan. And some Pharisees who were standing nearby heard him and asked, "Are you saying we're blind?" O ang mga Pariseo nga nagtindog didto duol, nakadungog man sa sulti ni Jesus ug niingon sila, "Nag-ingon ka ba nga kami mga buta?" So nag-init-init na. Ingon ba ka nga kami mga buta? So naay mga dili buta physically, but they are spiritually blind. And one of the example of that is si Saulo. Parisiyo magyapon to si Saulo. Diba? Kontra gid kay niya sa una si Jesus o mga disciples ni Jesus, mga followers ni Jesus. Kani siya nag-request og letter nga tugutan siya nga iyang sakiton ang mga kinsay mga followers ni Jesus ang sakiton, og mauto nga kitagbo siya ni Jesus dito sa road of Damascus, o kita siya kaayag na ingon ang tingog, "Lord, Lord." Ingon ang tingog, "Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako?" Ingon si Saulo, "Kinsa man ka, Lord?" Siya, ako si Jesus nga imong gilutos. Nabuta din siya. Dayon gidala siya sa balay ni Simon the Tanner, o nag-ingon ang spirit ni Ananias nga adto didto sa balay ni Simon the Tanner o ilihan si Saulo kay na ako siyang gitawag nga may mga mensahero sa mga Hudiyo o sa mga Hintel. Og nidumili pag si Ananias aton siya nga manglulutos na, "Lord, kuyaw na nga tao." Ingon si Lord, "Ay nagkabalak ka, gitawag na nako siya." So paglihans ni Ananias, mga himbis ang nanggawas siyang mata. Motoy nakapabuta. Himbis nanggawas siyang mata. Dili siya buta pero himbis nanggawas siyang mata because nanggawas ang mga butang nakababag siyang mata. Munang ang mga Pariseo sa ato pa si pasabot na kanang mga taong nga dili pa kasabot sa pulong sa Ginoo, sa mga tao nga dili pa mo tuo sa mga milagro sa Ginoo, ang ilang mga mata himbison. There is some things that hinders them to understand na ay makapababag nila pagsabot, nakababag nila pagkakita sa mga kamatuoran. So if you were blind, ingon si Jesus, kung mga buta ka mo, you wouldn't be guilty. If you were blind, you wouldn't be guilty. Kung kamo mga buta, dili na unta kamo guilty. Jesus replied, "But you remain guilty because you claim you can see." Apan magpabilin ka mong guilty kay nag-ingon man mo nga makakita mo. Makita lagi physical, spiritually but spiritually. Makakita physically sila but spiritually they don't see. Sumuto nga wala sila ka sabot. Dili sila makadawat because they are blinded. They cannot able to see unsa gyud ang mga butang nga langit nun. They cannot understand, they cannot see the spiritual things because they are spiritually blinded. So a lot of people are that kind of people. They can physically see but spiritually not. They have good in words but have no spirit of the Lord, and they are always criticizing. Instead, they will be thankful of the miracles that God has done. Imagine, born blind siya, naulian. Dapat magpasalamat, "Uy, salamat na ulian na ka, kitsa nag-ayo nimo." Ila pang gikaisyo, ila pang gikagubtan. Sumuna karon nga na mga deliverance, mga ministries, deliverance nga mga ministers, ingana gyapon daw na mga Pariseo nga nag-issue, sige og talk about, nag-talk against, by the way, because they don't have the Spirit of the Lord.
If we ingon pa ni Lord, those who oppose us are not with us. Ang nagasupak na to, dili kauban na to. So, ingana lang pag-identify. So, let's always be careful and let's be guided by the Spirit of the Lord. Let's ask the Spirit of the Lord to be upon us so that we cannot be the enemy of God. We cannot be labeled by God as blind people. But blessed people. So, ingana mga igsoon na kung makadungog ta sa mensahe sa Ginoo, makabasa ta sa mensahe sa Ginoo, ang atong kaibalo madungagan, o kung sabton pa nato ang mga spiritual things, may tungod siyang pulong. The more we can have more knowledge and wisdom, and the more we believe the Lord, the more God is happy in our lives for reading His Word, understanding His Word, and obeying His Word, and by telling His words to people. So let us pray. Father God, thank you so much sa iyong pulong. Ikaw magatuboy, mag-aari, magapanalangin, mag-bless. That your words, as people obey, O God, miracles will happen. Like what you did, O Lord God, sa born blind, imong gi butangan o kita iyang mata through sa iyang laway. O gipawash mo sa siluam, O God, means sent. So sa pasabot, that born blind who got healing from the Lord was sent by God to bring the message of the Lord, that nothing is hard for Him. Everything is just easy because the power of the Lord is greater. So thank you so much for your words. Sanctify and bless, O Lord, that we keep on studying, keep on believing, keep on worshiping unto you, for you want us to do such things while we are still alive in this world. Bless everyone. Bless everyone who are watching and who are believing your words. In Jesus' mighty name I pray. Amen. So God bless for watching. God bless us all, and let's proceed to prayer now.